Hindi kayo maniniwala, may trabaho na ako sa paghuli ng kotse. Hindi kayo maniniwala sa deskripsyon ng sasakyan. Dadalhin ko ang flatbed at hindi si Hulk 2.0 dahil ngayon ang araw na matatapos ang rap. Pag natapos, bibigyan ko kayo ng pasilip. Ginagawa na nila ang reflective. Kaya pag nailabas na ang video na ito, tapos na yon. Si Hulk ay nagre-reflect habang si Pepe sa boom ay may ibang upgrades. Kailangan ko lang kunin ang ilang gamit mula sa truck ko. Kinuha ko ang camera ko, ang health aid ko, kombucha, kasi nagsisimula na akong maging healthy ngayon. At dadalhin ko ang maganda nating truck na 19 Peterbilt flatbed, makikita ko si Alec doon dahil may ginagawa siyang trabaho malapit lang. Siya ang in charge sa rotator. Bihira kang makakita ng kotse na kasing ganda ng kalidad nito. Mukhang bago pa ang Aston Martin Vanquish sa larawan. Siguradong abot yan ng 4 hanggang 500,000 dolyar. Pakinggan mo. Dito nangyari ang kilalang sunog sa Palisades, California, mahigit 1 taon na ang nakalipas. At hanggang ngayon, wasak pa rin ang lahat. Para kang nagmamaneho sa Mexico na puro lubak. Dati sobrang yaman at ganda ng lugar na to. May nakikita akong ilang konstruksyon. Alam ko na malaki ang kinalaman ng politika dito sa kasamaang palad. Wow, ito. Pambihira ito at tuwid ang tindig. Parang diretso lang na pababa. Hindi lang matarik na paakyat, kundi talagang diretso pababa. Hindi ko alam paano hindi tumagilid at paano halos nakabitin sa gilid ang bagay na yon. Kawawang Aston Martin. Hindi yan Vanquish, kahit may Vanquish ako. Pero kahit ganon, napakagandang kotse. Ako ang nauna gamit ang flap, pero dapat nating daanan ang konkretong ito. Hanggang dulo, ikabit ang mga kagamitan. Pag nakakabit na natin, kailangan kong iakyat ito pabalik dito sa ibabaw para mapunta tayo sa side na ito ng puno. Hello, tao ng puno. Pwede mo na ba kaming tantanan ng mga puno ko? Sana may asul tayong mga karagatan. Mas mapapadali sana natin ang likuran na to. Siguro pwede ko yang i-photoshop. Ayos, mapapadali nito to. Oo, tama. Habang nandito ka, alam ko na. Mas tanga kung idadaan pa natin ng kotse dito pare. Delikado. Pinakamagandang pinagmulan natin. Oo. Oo, tama. Kaya mag-enjoy ka pare. Kung may saysay ito sa pisikal, galing siya sa itaas. Yung kotse ay tumalon ng mga 75 talampakan pataas ng tuwid at huminto ng tuluyan dito mismo. Kakaiba. Walang ibig ipahiwatig na biro. Pare, malaki ang mali mo kasi nandito na si Alex sa 88, kilala rin bilang Big Flipper. Narinig ko lang ang preno niya, kaya hindi na ako umaakyat pabalik. Kukunin nating gamit niya, magiging madali at masaya tong trabaho pare. 2015. Hindi man ito ang pinakabagong modelo, pero siguradong sulit pa rin ito sa halagang mga 6,000. Di ko alam bakit sinabi ni Rick na Vanquish yon. Siguro dahil nagkaroon ako noon. 2015 ito. Oo, lumalaban ako. Sabi ng pulis, sinabi raw ng lalaki na nakakita siya ng coyote at natakot siya, kaya iniwan niya ang kotse at gumulong ito pababa. Hindi mo kayang imbentuhin yon.
Malaking flipper sa natural nitong tirahan. Nagbibigay ng panibagong kahulugan sa pangingisda gamit ang kotse. Nagbibigay ng panibagong kahulugan sa pangingisda gamit ang kotse. Lumabas ako. Abala sila kay Hulk at may hawak na bagay. Lahat ng Bletty. Starlink? Starlink. The Bluetti was in the back of my truck. Di ko naisip yon pare. Ibig kong sabihin, may signal naman ako. Kaso, ang pangit lang talaga. May signal naman ako, kaso... Tingnan nyo to YouTube. Kung di pa kayo nagpo-follow, sobrang active kami ni Alex sa TikTok, Instagram, at iba pa. Magandang paraan to para makilala kami. Para magawa namin ang mga live habang nangyayari, bago ko gawing YouTube video gamit ang magic ko. Ang ganda pare. At pagkatapos nating mag-rig, pwede ka na lang umikot papunta sa pasahero mo. Parang boomerang. Tumahimik ka, alam ko ang ginagawa ko. Napansin nyo bang pareho kaming naka-hiking gear ni Alex? Kung tutuusin, mahirap din ang ginagawa ko. Bumababa ako sa matarik na burol na walang pang-repel at may dalawang recording device sa kamay. Ay, nadapa si Sirip! Kaya kung maniniwala kayo, ang Aston Martin ay nasa itaas kung saan ang mga pulis. Tama? At ang sabi-sabi, sinabi niya sa mga pulis na natakot siya sa isang koyote kaya bumaba siya ng sasakyan at gumulong ito pababa sa kanya. Dumaan mismo sa gilid na ito. Isang 75 talampakang tuwid na bagsak ito. Hindi ko alam paano napunta doon ang sasakyan nang hindi patuluyang nahulog. Wala talagang sense. Ang ganda talaga ng Aston Martin na yon. Mahina talaga ako sa ganong kotse. Mas maganda ang anggulo mula sa 75 talampakang bangin na yan. Diretso siyang bumagsak pero himalang lumapag lang doon. Walang nasaktan dahil walang tao sa loob. Nilalabanan natin para makabalik tayo doon sa taas. Inilagay namin si Big Flipper sa kabila ng ledge. Kaya dadaan ito sa landas na ito. Mas maganda ang daloy. Astig ka sa Aston, tol. O tingnan mo yung susi, sabi ko na sa'yo. Susi ng pakwan yan. Ibig kong sabihin, susi ng talon, parang bumibili ka lang ng susi ng baso. Nice. Dito ba ako dapat umupo para magmaneho? Oh, tama. Pare, ang lupit nito. Pare, grabe siguro biyahe mo, no? Wala siya doon. Wala siya roon. Hindi ako nagbibiro. Sabi ng pulis, natakot daw siya sa koyote. Hindi ko alam ibig sabihin nun. Bakit hindi na lang siya nanatili sa kotse? Nakita niya ang koyote, lumabas ng kotse, at siguro tuyo ang paligid. Wala talagang sense, pare. Mas walang saysay kasi galing siya sa likod mo. Tingnan mo yang bangin. Gumulong siya, dala ang momentum, at dito lang huminto. Alam mo, ayos lang sa akin kung malinis ang pagdaan ng sasakyan na to. Aston Martin pa rin yan. Pwede pa akong magdagdag sa koleksyon ko. Babalik na si Alex paakyat ng burol. Dito na lang ako sa baba. Para magabayan natin ito.
Sinasabi kong gabayan ito. Parang ako mismo ang magtutulak. Pero sa ganung paraan, masasabi ko sa kanya kapag nalampasan na niya yung gilid na naipit siya at kailan niya dapat simulan ang pag-ikot. Kasi kung makikita mo, baka yung linya ng galaw ay sumasayad na sa gilid dyan. Kaya kapag nakuha na niya ang tamang tensyon dito, pwede na siyang umikot papunta sa side ng pasahero niya. I-redirect niya yung linya ng galaw niya papunta dito. Yan ang magpapadaan ng kotse dito. At pagkatapos, dadaan sa bangin na ito mismo. ₱20 sa unang tanga na magsasabing nagasgasan ang gulong. Pare, ang sakit nito sa kaluluwa ko. Parang Aston Martin ko talaga ito. Pare tol, tignan mo to. Mga tol, may sense ba yon? Galing siya sa taas kung nasaan ang mga pulis. Halos 75 talampakang halos patayo. Paano ito tumigil dito? Parang walang pumigil dito. Hindi ako makakapagpalagay pero baka trabaho ng insurance. Oo pare, mas maganda talaga to kaysa sa pagbanggit ng ganon. Gosh, maybe that is. Oh, spreader bar. Oh.
Oo, kailangan ko talagang gawin. Sige, si Alec ang hahawak nito. Ang gagawin natin ay palitan ito at ngayon ikabit ang spreader bar. Gamit ang spreader bar, gagawa siya ng direktang patayong pag-angat at ilalagay ito mismo sa ibabaw ng flatbed. Sa tingin mo ba mas mahirap sana kung tuluyang tumagilid ang kotse? Sige, nandito na tayo ngayon. Inayos ko parking, pero si Alex may seguridad na. Bakit hindi nabasag ang windshield o nag-deploy ang airbag kung nahulog ito ng 75 talampakan at bumagsak dyan na halos walang damage sa sasakyan? Alam mo, di ako mahilig sa teorya ng sabwatan, pero kakaiba talaga yan. Gusto mo bang ilagay ito sa kama ko? Oo, yung likod na case. Sige, hihintayin na lang kita.
Hindi ko pa nakikita trabaho ko. Sinong nagsabing hindi kayang lumipad ng Aston Martin, baby? Kung may telepono ka, subukan kumuha ng 16 by 9 na thumbnail dito. Kasama si Aston Dude, may beach sa likod at ikaw nagpapalutang. Picture of your phone, huh? Nahulog mo ba ang telepono mo? Hindi pwede. Tatawagan ko ito agad pagkatapos natin. That the owner right there? Kaya, si Alex ay nakakakuha ng sapat na clearance. Dahil una, nandyan yung karatula. Tapos itong puno. Touchdown mga pare. Anong palagay niyo mga pare? Oh, Bermofo 20,000. Aston Martin. Uy, nabangga mo si Este Martinez. Okay, madali lang pala ikabit ang J-hooks pag walang bumper, pero dapat pa ring siguraduhin na maayos lahat. Tumulong ka sa pagparada ng truck.
Naikabit ko na ang strap pero gagamitin ko pa ang asul na ratchet para mailagay sa rim. May ipapakita lang ako sa inyo. Hindi naman ako detective sa kahit anong paraan. Pero kung nasaan ito, dito pumasok ang kotse. Walang sira sa bangketa. Wala akong nakikitang bakas ng gulong. At kung paano man, umabot siya ng 75 talampakan, bumagsak mismo doon sa may asul na basurahan. Ibig kong sabihin, tiyak na marahas at pangit ang aksidente. Hindi nag-deploy ang mga airbag. Walang nabasag na salamin, buo pa ang windshield. Parang nabangga lang ng taong ito ang bangketa sa parking lot ng medyo katamtamang bilis. Maaaring patunay ito kung gaano katibay ang pagkakagawa ng Lassen Martin o may kakaibang nangyayari. Ano sa tingin nyo, mga kaibigan at internet? Lahat kasi eksperto, lalo na sa YouTube. Kayong mga nagkokomento sa YouTube ay mga eksperto sa buong mundo. Pero sabihin nyo sa akin kung ano ang tingin nyo. Pero sa ngayon, magpapaalam muna kami. Paalam. Masaya ang balik natin sa shop. Kailangan umalis si Alex para sa ibang trabaho. Pero ayun, umuusad na sila. Ang dahilan kung bakit hindi ko kinuha si Hulk noong una ay dahil nabanggit kong ginagawa pa nila yung reflective. Parang hiwalay na patong sa ibabaw. Astig pare, pero sige. Ang kakaibang trabaho naman yan. Ayos, makakakita tayo ng forklift sa aksyon ngayon. Kaya talagang patay na ito. Wala na talagang pag-asa. At mukhang naipit yung harap, yung hood. Madaling ayusin kasi likurang preno lang ang nakalak. Bubuhatin mo lang mula sa likod. Down. Inalis na natin yung kama, kaya pwede ko nang ilagay ito sa sulok. Dahil nakalock yung likod, hula ko ang nangyari ay nung bumaba siya sa bangin, hindi lang talaga ito tumagilid. Nagawang hindi tumagilid, hindi rin talaga tumama sa kahit ano. Pagdating niya sa pinakailalim at tumama na, dahil nakalock ang preno, hindi na ito bumilis. Bumagal lang ito at tumigil ng maayos bago pa tumama sa kabilang gilid. Sobra, ang lakas ng nangyari, di ba? Hihintayin ko lang si Ricardo umabante bago ko iposisyon ito. Kamusta, Hulk? Nakakatawa kasi wala kaming kotse sa Boilyard. Karamihan ay heavy duty. Tapos sobrang lakas pa ng ulan nitong nakaraang linggo. Tingnan mo, hindi naman kami regular na nag-i-impound. Kadalasan galing lang ito sa mga aksidente at iba pa. Sige, Danso. Ay, ang ganda-ganda mong kotse. Titingnan ko lang ulit ito ng isang beses. Kakaiba talaga ang kwento. 'Di ba? Sa buong Coyote story, mas naging makabuluhan ang Posas. Sabi niya, sikat na lugar yon kung saan nagpa-park, umiinom, at kadalasang pang-date o make-out. At sino ba ang nakakaalam? Baka natakot sila nang nilapitan ko sila. Lahat ay nagtatapos ng maayos. Sana mag-enjoy kayo sa trabahong ito. Peace.